Good morning mga kababayan. Pag-usapan po natin si Bato de la Rosa, ang payasong senador ng bayan. Alam niyo mga kaibigan, ito pong si Senador Bato de la Rosa ay nagbigay po ng komento when President Donald Trump, hindi pa po tapos ang bilangan but siya na po ang nakikita nilang mananalo. Dahil nga po sa trend sa mga electoral votes. At siya po ang lumalamang at ito po, basahin po natin at bigyan ng reaksyon ang pahayag ni Senador de la Rosa. Ito po. Alright, nakita po natin to sa Inquirer.net. De la Rosa jokes about visiting US again as Trump leads polls. Sabi niya, I think I can visit the US of A again. Yan. This was said by former top cop, now Senator Ronald Bato de la Rosa when he rejoiced at the apparent lead of Donald Trump in the United States presidential polls. De la Rosa lauded Trump's triumph in a Facebook post on Wednesday, calling the presidential candidate his friend. Mga kaibigan, parang ano po to, natutulog ng gising. Parang akala mo ba na na napaka-close nila ni Donald Trump at tinawag pa niyang kaibigan. Sabi niya, "My compadre is winning the polls." Nako, ang tingin niya sa sarili niya is meron silang very close relationship ni former President and now President Donald Trump. Yan po ang kanyang pinapalabas sa kanyang komento na parang kilalang kilala siya at napaka-close kay Donald Trump. In 2022, De La Rosa confirmed that his US visa had been canceled, adding that he was told to reapply if he wanted to secure a US visa again. The cancellation of his US visa was supposedly due to his role in former President Rodrigo Duterte's brutal war against illegal drugs. So yan po, pinaniniwalaan na ito ang dahilan kaya po nakansela ang kanyang visa at hindi na nga po siya makapag-travel sa Amerika. Dahil nga po siya po'y nalilink, siya po mismo ang kanang kamay ng presidente noon na si Rodrigo Duterte. At sila nga po ang mga perpetrators sa Peking War on Drugs na kung saan napakarami po ang mga Pilipinong napatay at napabilang din po dito ang mga inosenteng buhay kagaya ng mga kabataan at mga bata. As Duterte's former top cop, De La Rosa was also the chief implementer of brutal Plan Tukhang, which landed him on the roster of Duterte administration officials who were accused of crimes against humanity by drug war victims, families before the International Criminal Court. So hindi na po natin tapusin. Medyo mahaba-haba pa po yan. So yan, nakakatawa po mga kababayan. Feeling ano po siya? Feeling very close po siya sa presidente ng Amerika. Alam niyo mga kababayan, ngayon itong si Bato de la Rosa ay naiipit na. Lumalabas na talagang sila po ay nagkutsabahan ng dating Pangulo at sila ang nagplano, ang nag-implement, gumawa. Siya ang gumawa. Siya po ang nag-carry out ng President's order at napakarami pong mga kababayan natin ang pinaslang pinagpapatay. Gaya po ng sabi ng human rights groups, umaabot po sa 30,000 Filipinos ang pinatay dito. Kaya mga kaibigan, naku, itong si Bato de la Rosa, nananaginip na naman. Sabihin niyang, siguro makakapasyal na naman ako sa US of A. Naku,
Ang sarap pakinggan. You know, Mr. Senador De La Rosa, mukhang hindi sa US of A ang destinasyon mo. Mukhang sa The Hague, Netherlands. Yan. Yan ang patutunguhan mo, Senador De La Rosa. Hindi na sa US of A, kundi sa the Netherlands para harapin ang iyong kaso sa ICC dahil involved ka dyan. Ikaw ang right hand ni Pangulong Duterte nung isinagawa nyo ang pagpatay sa napakaraming Pilipino at marami dyan ang inosente na damay lang. Marami ang dahil sa kwento-kwento lang, itinuro ng kapitan, ayun, dinali para magkapera. At meron nga pong reward system ayon kay Colonel Garma na ikinantay niya ang kanyang mga kasamahan. May reward system. Ito ang naging motivation ng mga kapulisan, parang naging incentive. Pag ikay nakapatay, meron kang 10,000. Kaya kung gusto mong magkapera, kung ikaw ay isang pulis, kung ikaw ay isang pulis patola, talagang papatay ka na lang pag gusto mong magkaroon ng 10,000. Very sad, mga kababayan. Very sad. Nakakalungkot ang kanilang mga pinaggagawa. Ginamit nila ang pondo ng Pilipinas para po i-finance itong peking gera kontra sa droga at marami sa ating mga kababayan ang kaawa-awang pinaslang. Kaya dapat panagutin ang mga taong behind this. Number 1 na dyan ang dating Pangulo, Rodrigo Duterte. At pumapangalawa dyan, of course, sila Bato de la Rosa, Bongo, at mga kasabahan, Leonardo, yung mga malaki ang involvement dyan. Sila po ang mga perpetrators. Sila po ang may kagagawan kung saan marami pong mga kababayan natin ang napatay. Kaya Mr. Bato, Mr. Senator, mukhang hindi sa United States of America ang iyong tutunguhan, kundi sa The Hague, the Netherlands. Nako, masarap doon, malamig. Malamig at white Christmas. Pero may sabi-sabi na baka mauuna daw po. Mauuna ang dating Pangulo na i-issuehan po ng warrant of arrest ng Interpol ng ICC. So anyway, mauuna man si Digong doon or kasunod ka, it doesn't matter. Basta for sure there will be a reunion with the former president. Magre-reunite kayo sa the Netherlands. Malamig doon. Kaya make sure na magdala kayo ng medyo makapal-kapal na jacket. Medyo makapal-kapal na coat dahil malamig. Alright? So, yan lang po mga kababayan. Napaka-feeling ni Senator Bato de la Rosa. Akala mo kung kumpadre, tawagin ba naman niyang kumpadre para pinapakita niyang, malakas ako dyan. Nanalo ang Trump. Nanalo ang kampo ng Trump. Malakas ako niyan. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Parang yun ba pinagsasabi niya at pinagyayabang. Dahil supporter daw po siya ni Trump. Pero mga kaibigan, sa dami po ng tao sa buong mundo at mga malalapit na supporters ni Trump, wala po si Bato de la Rosa. Siya po ay irrelevant. Sa dami ng mga tao nakapaligid kay Trump, hindi po yung papansinin. Irrelevant si Bato de la Rosa kay Donald Trump. Feeling lang po siya, feeling close at malakas kay Donald Trump. Alright mga kaibigan, ito lang po muna ngayon. Mag-iingat po tayo lagi, ipaglaban ang ating bansang Pilipinas.